Pitong barangay sa Bautista sa Pangasinan ang tinututukan dahil sa dami ng mga na-dengue doon. Muling paalala ng Department of Health, huwag ipagwalang bahala ang mga palatandaan o sintomas ng dengue at agad magpakonsulta para hindi ito lumala. Nakatutok si Athena Imperial. Maituturing na swerte ang batang si Samuel Ramirez na kasalukuyang nakakonfine sa Tondo Medical Center sa Maynila. Mabuti na kasi ang kanyang kalagayan matapos na ma-diagnose ng dengue kahapon. Kaya laking pasasalamat ng ama ni Samuel lalo't magdiriwang daw ang kanyang anak ng ika-9 na kaarawan nito bukas. Wala. Babalik na naman, lalagnatin. Nag-ano na kami na ipa-blood test na siya. Kaya kinonvince talaga ako ni doktor na ipa-admit na. Kabilang si Samuel sa 6 na dengue patients sa Tondo Medical Center. Pero sa kasamaang palad, isa sa kanila ang namatay kahapon. Kaya ayon sa doktor, malaking tulong ang agad na pagpapakonsulta sa center o pagamutan kapag nakaramdam na ng sintomas ng dengue tulad ng pananakit ng ulo, lagnat, pananakit ng katawan at rashes. Sa mga nakakaramdam ng mga fever na 2 to 3 days pataas, mas maganda mag-seek na sila ng consult sa doktor para maagapan natin kung lumala. Drink of lots of fluids, paracetamol, then if hindi pa rin talaga mag-resolve yung fever, ano na natin sa hospital. 7 barangay naman sa Bautista, Pangasinan ang binabantayan ng Municipal Health Office dahil sa mataas na naitalang kaso ng dengue. Mula Enero hanggang kasalukuyan, 43 na raw ang naitalang kaso ng dengue sa bayan. Mas mataas kumpara sa 32 kaso noong nakaraang taon. 10 sa mga naitalang kaso ngayong taon ang inoobserbahan pa rin sa ospital. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras.